Kaya nga sabi sa akin yung lolo eh, pag ako iniwan sa isang isla, kaya ko nang mabuhay. Kung ito ay sinuli, pag yung may mga diskarte ako na kayang-kaya ko, tuwa yun eh. Tawa ng tawa yun. Pagka nga pabundok, yung kami nagpabundok, tubig, yung sundan. Okay. Alam mo kung anong ginawa ko? Ano? Kumuha ko yung buko, inutik ko. Oo na yung una, kaaway yung mga kasama ko ay putla na ay. Sabay biak, biak ko sa ano, binak ko sa ano, sa bato. Pinainom ko sa kanila. Dalawa ka ng karagatan, laot kung tawagin, wala kami kitang isla. Kahit na isa. Mga ganun si Lolo, ay Joseph, itong gawin natin ngayon. No, hindi. Mali yan kasi ganito, ganyan. May naisip ako. Matawa na lang yun. Mga ganun si Lula ba? Hani pa, magaling talaga. Magaling nga. Okay na. Also si Lula naman, pag nasa bahay ako, ay no. Ayaw lulumpatin sa amin yung nakikita nakaupo. Nakaganito. Sasaman. Magpahinga ka kahit isang minuto, talagang yari ka. Makapagpahinga ka pag may sakit ka. Lahat ng tao doon may trabaho. Walang ano. Ano naman kami? Hubog na hubog. Masipag. Hindi naman sa pagyayabang. Masipag. At dito ko nagagamit. Tuwan-tuwa din ako sa turo ng lola ko. Kumbaga nangatala pa si lola at si lola eh. Hindi pwedeng maglaban si Joseph kasi lalaki yan. Tayo mo yung nasabi. Hindi pwedeng maglaban. Lalaki yan. Ang lalaki ay trabaho lang yan. Kaya lang ang mga babae magtagalaba dito. Ang katwira naman ni Luloy. Hindi pwede. Dapat yung Joseph marunong maglaba. Kasi kahit saan nga papunta, dapat marunong yan. Doon sa bahay, magugas ang pinggan, lahat. Ay, tinuruan ako. Tamo ngayon, nagagamit ko dito. At wala man lang kasugat-sugat ang kamay ko kasi magaling ako maglaba. Yun ha? Mamawis, Hindi siya kahit yan yung puro trabaho. Kasulitan ka pa nito. Uy, basta kung galaban ng mga damit mo ha. Please ha. Gusto kong gawin yun. Bukal sa loob ko na akong magalaba. Alam mo dito. Kung ano. Kahit ikaw ipasan dito. Sa ganito ko. Kahit kayong dalawa niya, kahit sino, si Mama Luz, dito. Patong ko kayo ng sabay dito. Ayaw. Try mo. Mahulog pa ako. Si Ate Wendy nga niya, at si Anay. Sino po nga niya? Si Ate Wendy, magaan talaga. Parang 1 kilong bigas lang pag nalagay sa ganito. Pero hindi nga niya ako pero pag sa pakisigan ng lakas ng ganito, malakas ng ganito, doon ako kububa ay. Alam mo kuba? Kaya madilikod ko na ganito. Ganito lagi ang tayo ko, kasi likod ko na sa trabaho. Pasma na sa trabaho yan. Lagi nasakit ang katawan. Lagi nagadaing nasakit ang katawan. Sakit ang katawan ko. Lagi ako nagaganon. Kasi puro trabaho. Iba pa rin talaga yung trabaho tsaka yung sa workout. Workout, counting pause. Yung trabaho talaga. Ang hubad ko ng grupo, pwede mo nang pigaan. Lahat na yung short ko, pwede nang pigaan. Manganak pa lang nga yung baka ko sa December. Laki na lang siya noon. Grabe ng gatasan na yun. Yung aso ko nga eh. Alala ko. Yun yung mga baka ko na siguro ng poppies. Pag nakita mo yung pagkikita ko yung picture ko dun sa sa FB, yung mga baka ko dun nakagano sa akin. Oo, nandito na kami yun. Lagi nahingutan ko yun, natanggalan ko ng puto. Napwista ako sa ilalim yun, doon ako natulog. Kung gusto pag nakahiga, naunanan ko yung ganito nun.
Opo, nakahiga ako na anak ko yun. Di maula yun, di magalaw. Ang amo nun. Lagi kong inapakain ng asin yun kay mamo. Gano'n, nakahiga nun yun, naunahan ko yun. Tapos sa malilom kami na ano. Duhat, puno ng duhat. Nakahiga ako, nakaganon. Magising ako, Oras na ng pagpakampay. Alam mo yung kampay? Ang ibig sabihin ng kampay, makuha ka ng mga damong kakain na tapakain mo sa kanya. Kampay yun. Yun mo na, mga 3 oras mong apakainin ng damo. Pag yun yung humiga, busog na yun. Adalin mo sa Malinom. Adala ko sa Malinom, nago ko kukunan. Kaya pag uwi ko, may baka ako. Oo, may baka ako. Alam mo yung kamay ng baka? Kaso, pag yung mga baka ko, pag mga baka namin ilagabi, ayaw kong magpabundok ng isang araw. Alam mo kung bakit? Namimiss ko. Kahit sa manok, pag ako'y maalagang manok, tapos nakatay, hindi ako nakain ng garne. Tapos pag sa baka tinatay, dun sa amin, may tinatay na baka, kunwari na, pagbili ko yung alaga kong baka, hindi ako makakain ng baka ng 1 buwan. Ako siguro yung isang aso ko nagwawala na doon. Kasi every time ako may tournament, siyempre alis ako. Kahit. Tapos basta yung sigaan ko laging magulo dahil sa kanya. Kasi ginaganon yung mukha niya sa kilos. Color black lahat. Parang si Scooby-Doo. Parang gumagangal na ako. Lagi na hindi hinidilaan na ako. Wow. Tapos pag matutulog na kami, pag ganito ako, ulo niya dito. Tapos gagawin. Pet lover ka pala, no? Ako, mga aso ko, askal. Pero ikaw ang tataba nun. Tapos ako, Sipag mo. yung mga neighbors ko may mga askal din. And minsan ako wala lang doon. Oo nga. Nakawala lang doon. And minsan, parang gutom na gutom, binibigay ko sila ng pagkain. Lagi na lang pag lalabas akong bahay, lagi silang sumusunod sa akin. Pero ngayon, nilalagay na doon. Teenage. Ay, parang... Buti to lang nakakagat doon. Nakakagat din mo lang sa amin. Siyempre, kung minsan may mga bisita si Papa mo, ikaw. Ay, siyempre, sa ako man din ang bumato. Siyempre, nakaano na. Pero wala pang na-accident yung may nakagat. Pag, kunyari, pag workers or mga hardinero, dun sila nagagalit. Pag nabato. Parang may feeling, parang pag nakita nila na hindi sila welcome, parang... Oo, hindi kilala. Oo. Nabato. Kaibigan ko naman, try lang. Come in, ganyan. Sa amoyin lang, tapos okay na. Natakot pa naman kami. Pag pumunta ako doon sa inyo, lalaki pala ng aso. Bakoy. Isa yun nasa loob. Tapos yung dalawa ko, parang doll sila. Basta mahaba yung tenga, mahaba yung buhok. Paano nga dalhin dito ni Kuya? Ang dami palang aso na yun. Hindi, kahit yung dalawang maliit ko lang na dito lagi. Yung bilot? Yung isang taba, parang hot dog. Pag kunyari tatawag, pangalan niya Honey. Honey, tatawag. Gaganin mo. Mga ganito. Hindi, tangkad. Tangkad. Ganyan. Taba.